Nagulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 177 ng mga pulis sa Metro Manila ang sinampahan ng kaso ng administrasyon dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga noong 2023 ayon sa FB post ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman natin na kuminsan na dadala ang ating mga opisyal at siyempre hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. May mahigit 150,000 mga kaso ang sinampa ng Department of Justice o DOJ sa taong 2022 at 2023 at sa bilang na iyan, mahigit 120,000 naman ang hinatulan na. Taas presyo muli ang mga produktong petrolyo matapos ang pagbaba nito noong isang linggo. Sa magkahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis gaya ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, PTT, Sea Oil at Shell, sinabi nilang may dagdag na presyo ng gasolina at diesel ng 10 sentimo bawat litro. Dagdag 10 sentimo rin sa presyo ng kerosene bawat litro. Mas mababa pa rin ang diesel ng 25 sentimos at ang kerosene ng piso at 30 sentimos bawat litro kumpara sa presyo noong 2023. Sumuko ang 3 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 3rd Special Forces Arrowhead Battalion sa Barangay Street Christine, Lianga, Surigao del Sur kamakailan. Ang mga dating rebelde na kinilalang sina Alberto Perez Banyabe alias Jong, Brian Ruadil Bulagaw alias Dave at Junmar Alameda Rivas alias Cardo ay nag-ooperate sa Prosperidad, Agusan del Sur at Lianga, Surigao del Sur sa ilalim ng Sub-Regional Committee Southland of Northeastern Mindanao Regional Committee o SRCSL-NEMRC. Kasabay nito ang pagsuko rin ng kani-kanilang mga armas na kinabibilangan ng M16 rifle na may kasamang M203 grenade launcher, isang Elisco M16 rifle at isang AK-47 rifle, magazines at ammunition. Pinuri ng pamunuan ng Philippine Army ang walang humpay na military operation ng 3rd Special Forces Battalion na nagbunga sa pagsuko ng 3. Ang Arrowhead Battalion ay nasa ilalim ng 401st Infantry Brigade. Ligtas ang 12 pasahero ng lumubog na motorbangka ng isang pamilya sa katubigan ng Dapitan City, Zamboanga del Norte ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Kwento ng mga sakay, umalis sila sa Purok, Langaman sa Talisay at patungong Rizal Shrine nang masira ang katig nito. Ang Coast Guard at LGU personnel naman na patungong Dapitan City at galing ng Selinog Island ay namataan ng lumubog na bangka at agad na rumisponde para sagipin ang mga pasahero, kabilang ang 2 sanggol at 2 bata. Inihatid naman ang mga pasahero sa CDRRMO para sa kanilang medical assistance. Samantala, 7 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine Navy sa lalawigan ng Sarangani. Ang RP Rafael Pargas o PC-379 na nasa ilalim ng Naval Task Force 71 na nakadeploy sa Naval Forces Eastern Mindanao ay nakita ang kahinahinalang bangka ng MV Al-Amana habang nagpapatrolya sa seawaters ng Sarangani. Dito na nila hinarang ang PC-379 at sa pag-inspeksyon tumambad ang karga nitong 280 master cases ng smuggled na Fort at Burley na sigarilyo sa katubigan timog kanluran ng Maitum, Sarangani Province. Huli ang 6 na miyembro ng crew nito na pawang mga Pilipino ay iniskortan sa RDX Pier, Kalumpang, General Santos City. Tinurnover naman ang mga kumpiskadong sigarilyo sa Bureau of Customs for safekeeping at proper disposition. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.